Video reaction ni Milay Contiveros na makita ni Jericho Rosales backstage kinagigiliwan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Umuutok sa social media ang reaksyon ni Milay Contiveros sa muling pagkikita ni Jericho Rosales. Video ng reaksyon ni Milay Contiveros na makita ni Jericho Rosales sa likod ng entablado. Ibinahagi ng Push ang isang video online na nagpapakita ng nakakatuwang pagpupulog na naganap sa ABS-CBN Christmas Special 2024 noong December 10 sa Araneta Coliseum. Sa video, sobrang excited ang magandang buhay host na makita niya sa backstage ang matagal niyang crush. Nagsalo rin ang biso at mainit na yakap ni Milay at Jericho sa nasabing sandali. Samantala, ilang netizens naman ang pumunta sa comment section ng reel para mag-react sa magaan na backstage moment. Hindi kita masisisi, Miss Milay. Magkakaganyan din ako pag nasa harapan ko ang love at forever crush ko na si Mr. Pogi, Jericho Rosales. Milay naman, i-share mo din sa pagpapaiko sa amin. Parang may gigil ang biso mo kaunti Si Milay Contiveros ay isang kilalang personalidad sa showbiz sa Pilipinas. Sumikat siya noong 2009 matapos manalo sa Pinoy Big Brother Double Up. Nanalo rin siya sa unang season ng Filipino version ng Your Face Sounds Familiar noong 2015. Masaya siyang ikinasal kay Jason Francisco at mayroon silang dalawang magagandang anak na nagngangalang Mila at Stella. Si Milay Contiveros sa isang kamakilang post sa social media ay binago ang kanyang matatag na relasyon sa kanyang asawang si Jason Francisco. Mag-asawa ang dalawa mula noong December 9, 2013. Dating housemate sa bahay ni Kuya noong PBB Double Up season noong 2009. Paulit-ulit na napapabalita ang relasyon ng dalawa noon na on the rocks, ngunit patuloy na pinapatunayan ng mag-asawa na mali ang naturang chismis. At sa kabilang banda naman, kay Contiveros Jason Francisco, ipinagdiwang ang 11 taong kasal. Sina Milay Contiveros at Jason Francisco ay minarkahan ang kanilang ika-11th anniversary bilang mag-asawa noong nakaraang taon. Ang kuha noon na host ang kinuha sa kanyang Instagram account upang ipagdiwang ang nakalipas na 11 years na silang kasal sa isa't isa. Nagkakilala sina Milay at Jason sa kanilang pananatili sa Pinoy Big Brother House noong ikatlong regular season ng 2009 kung saan sila ay nauwi bilang big winner at third big placer. Ayon sa pagkakabanggit, 11th year shout out to the Lord God sa laging third wheel namin sa mga pagsubok sa buhay. Di namin maaabuto kung hindi dahil sa iyo. Thank you Lord and happy 11th anniversary sa ate God, she wrote. Aminado si Milay na may mga pagsubok na dadating sa kanilang pagsasama, ngunit kumpiyansa siyang malalampasan nila ang lahat ng ito ng magkasama. Sana more lubak sa lakad ng buhay ang magtagumpay kayo, Lord, and we praise you Lord sa lagi mong pagbibigay ng wisdom at pasensya sa aming mag-asawa. Love you Lord, she shared. Binati ng mga kaibigan at tagahanga ng mag-asawa ang magkasitahan at nagdiwang. Kasama sila sa comment section ng kanyang post. Ibinahagi ng ilang netizens kung gaano sila kasaya nang makitang going strong pa rin ang kanilang paboritong love team sa loob ng PBB house. At sa kabilang balita naman, Archer Julia said Enchong may kanya-kanyang topak sa buhay. Isa-isang sinagot ng cast members ng Metro Manila Film Festival 2023 Enche Tupac kung kailan sila huling inatake ng kanilang tupak at paano nila ito hinandol. Sa astig ng Grand Medico ng pelikula, ginmagame na ibinahagi na Arjo Julia Montes, Enchong D at Sen Lucero. Sa ni Enchong na natigilan sandali bago sagutin ang question. Iniisip ko kung kailan talaga ako tinupak kasi as much as possible kinukontrol ko talaga yung sarili ko. Pero seryoso, as much as possible kinokontrol ko ang sarili ko kapag may mga saltik na ganoon. Kasi di ba mahirap din, hindi natin minsan hindi mo rin alam na yung kausap mo pala may sarili ring tupak na pinagdaraanan. So hindi pwedeng sarili ko lang ang iniisip ko pagdating sa tupak ko. Pero may mga pagkakataon na lumalabas pero hindi naman yung to the point na kailangan mong mag-standing ovation or mag-grandstanding for the mother. Explica pa ng aktor. Tumatawa namang chika ni Sed, may siguro ang buhay ko ay isang malaking katupakan. So I'm proud to say that I'm working on that. Ang matagal na akong hindi tinutupak. Haha, if ever sa taping recently kasi hindi namin magawa ng maayos ang eksena pero minor lang yung kinukumpara doon sa buong buhay ko nakatupakan. So, in other words, proud on that. Ang matagal na akong hindi tinutupak ha. If ever sa taping recently kasi hindi namin magawa ng maayos pero minor lang yung kinukumpara doon sa buong buhay ko nakatupakan. So in other words, yeah, I'm proud of having flipped up. Yeah, I'm getting older. Nagmamature na po. Sabi pa ni Sed si Julia naman, yung totoo po kanina lang. Mababaw ang ano ko kapag nasa gutom. Plus maharsh ako sa sarili ko po So kanina papunta dito, syempre naka-mindset ako. Kailangan ko ng maayos. Yung shooting ang tanging dala ko sa araw na yon.
dapat yung susi ng unit. Yun pong pinaka naiwan ko, so paano na kami magsisimulang mag-ayusan kung wala kaming susi ng unit. So medyo brutal ako sa sarili ko kapag ganun. Mas tinutupak ako palagi sa sarili ko more than sa isang tao. Kasi nga, mabilis akong maapektuhan. Sensitive akong tao, so yun yung tupak ko lang sinisimangot ko. Minsan naiiyak pa ako sa sobrang frustration. Pero ganun na lamang at kapag kumakain na ako ng masarap na pagkain automatic, nakangiti na ako. Ganun lang kababaw, sabi pa ng actress. Sagot naman ni Arjo, ako naman, hindi ko maaalala kung kailan but definitely alam ko. Nakatupakan meron lahat tayo. So definitely I'll just add on the ancient statement a while ago na definitely, I think kapag nagkakatupak ako, I try to breathe in and exhale talaga. As in deeply walk and out or away or to avoid hearing or talking about it. Because minsan baka hindi natin alam, may masasabi tayo sa tao or dun sa mga tao na may kinalaman doon sa sitwasyon. At hindi na natin mababawin yung sinasabi natin. O instead you walk away through very deep breath. Sagot naman ni Arjo, ako hindi ko maalala kung kailan but definitely alam kung nagkatupak at meron tayong lahat tupak. Tupac is born out of pandemic, noong lahat tayo contain, and we are all bombarded by the news sa TV, pandemic, death, gera, feminine away ng lahat doon na create. And at the same time, looking back sa script na sinulat ko, I realized na it was my Tupac after all. Sarili kong multo ang sinulat ko sa lahat ng mga takot and then I just realized na kailangan ko itong ilagay sa pelikula. Say pa niya, curious ako sa Pinoy action film tungkol sa isang tao na inaapi, lumalaban at nananalo sa dulo. Iyon lang ang kwento ko. Nung sinulat ko yung script and then Arjo and Julia came along in the picture. Everything is a history. Both of them naging revelasyon sa akin. Nagkaroon ng buhay ang mga karakter na sinulat ko hanggang sa umabot sa punto na naniniwala na ako na hindi na si Julia Montes ang nag-a-acting sa harap at saka hindi na si Arjo ang nag-a-acting sa lahat. Lahat to ng artista na involved na rin sila. Buksan na rin yung pananaw nila at saka pati yung tanong nila kung ano bang nakatrigger sa isang tao, bakit nagkaroon ng tupak. So it's a process, mahabang proseso siya pero maganda dahil nakakapag-personal ng kwento ang lahat tayo. Ang mga artista ko, I'm sure may mga kanya-kanyang tupak yan, depende na lang kung paano ilalabas. Lahat pa ng direktor, kasama rin sa tupak sina Cocoy de Santos, Levi Ignacio, Bernard Palanca, Paulo Piraisu, Ven Abrenica, Cholo Barrieto, Jolio De Leon, Ivan Carapiet, Jeffrey Tam, Gerard Acao, Michael Roy at Maureen Mauricio. Nasa cast din sina Elora Spano, Claire Cruz, Anne Fio, Bong Cabrera, Manu Rispo, Rosh Barman, Vector Medina, Ivan Rivera, Ian Lee, Neko Dance, Ian Gabriel, Raquel Pereño, Precious Laingo, Kylie Carrigan at Chili Bulaong. Dalawang versyon ng pelikula ang mapapanood sa mga sinihan simula sa December 25. Based sa ratings ng MTRCB, isang R16 para sa SM Cinema at R18.